Tama pala ang ginawa ng referee kanina na hindi pinagbigyan ng timeout ni LeBron James. Pero bago yan, Utah Jazz naninigurado na dito sa Los Angeles Lakers. Payag na nga sila na i-trade itong si Walker Kessler sa kanilang kupunan pero may isang kondisyon. Kung matatandaan kasi mga idol ay trinade ng Los Angeles Lakers sila Russell Westbrook at ang kanilang 2027 first round pick na lottery top 4 protection. Ito nga ay para sa isang 3-team trade noong February 2023. Sa Utah Jazz nga napunta ang mga ito sa nasabing trade. Habang nakuha naman ng Lakers sila Jared Vanderbilt, Malik Beasley at D'Angelo Russell. Possible kasi na pum-attack ang Lakers sa top 4 ng lottery pick sa 2027. Lalo at alam naman natin na possible nang magretiro na si LeBron James ng mga taon na yun. Kaya panigurado na isa ang Los Angeles Lakers sa mga nasa lottery pick ng 2027. Kaya ibig sabihin kapag napunta ang Lakers sa pagitan ng number 1 to 4 sa lottery pick, ay mananatili sa kanila ang 2027 first round pick. At sa 2028 NBA draft na nga makukuha ng Utah Jazz ang first round pick na hindi nila nakuha sa Lakers ng taon na yun, lalo at nasa unprotected na ito. Ibig sabihin kahit saan man pum-attack na pwesto ang Lakers sa NBA draft ay sigurado na itong makukuha ng Utah Jazz. Pero sa bagong lumabas na report mula kay Eric Pincus ng Bleacher Report, ay iniisip nito na gusto ng Utah Jazz na makakuha ng isa pang first round pick sa Lakers. At gawin namang unprotected pick ang 2027 top 4 protections na ibinigay ng Lakers na first round pick sa Utah Jazz. Kaya ibig sabihin mga idol ay gusto makasigurado ng Utah Jazz na makukuha talaga nila ang first round pick ng Lakers sa 2027. Kaya naman ito ang panibagong trade package na kinakailangan ng Lakers na bitawan para makuha si Walker Kessler. Kailangan daw ibigay ng Lakers sila Christian Wood at tanggalin din ang protection sa kanilang 2027 pick. At kailangan din ibigay ng Lakers ang kanilang 2029 first round pick. Kaya naman solid ang trade na ito sa Los Angeles Lakers. Ito kasi ang matagal na nilang inaante ang magkaroon si Anthony Davis ng isang partner na makakatulong sa kanilang depensa at rebounding. Marami namang big man na dumaan sa Los Angeles Lakers matapos silang mag-champion sa NBA bubble. Katulad nila Marc Gasol, kaso ay mabagal na ito at wala na sa kanyang prime dahil sa kanya na ring edad noong nakuha ito ng Lakers. Nakuha nga rin ng Lakers itong si Montrezl Harrell, ang former Sixth Man of the Year. Kaso ay bumaba ang performance nito noong napunta ito sa Lakers. Nasundan pa ang Lakers ng mga big man na sila Thomas Bryant, Damian Jones, Wenyen Gabriel at Mo Bamba. Kaso ay hindi pa nga rin nila napunan ang problema ng Lakers pagdating sa rim protection at rebounding, lalo na kapag wala si Anthony Davis. Andyan naman sila Jackson Hayes pero kababalik pa lang nito mula sa ankle injury. Habang sila Jared Vanderbilt at Christian Wood ay patuloy pang nagpapagaling at kondisyon mula sa kanilang mga injuries para makapaglaro na. Kaya tamang-tama lang nakunin ng Lakers ang 23 years old na si Walker Kessler. Lalo at isa itong mahusay at proven ng rebounder at shot blocker. Na ngayong season ay nag-a-average ito ng 10 points, 10 rebounds at almost 3 blocks per game. Isa pa naman ng Utah Jazz sa mga worst team sa NBA sa ngayon, kaya possible talaga sila na gumawa ng trade bago ang trade deadline. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Payag ba kayo na makuha ng Lakers si Walker Kessler? Samantalang may isa namang controversial na nangyari sa naging laban ng Lakers at Rockets kanina. Matapos kasi na matalo ang Lakers sa score na 119-115. Ay naging controversial naman ang naging huling play na ginawa ng Lakers na nagresulta upang sila ay matalo. Na matapos kasi na lumamang ang Houston Rockets sa Lakers ng nasa 22 points. Ay hinabol ito ng Lakers hanggang sa may baba nila ito sa 3-point lead with under 7 seconds left sa fourth quarter. Kaso sa inbounds play ay nahuli ni Fred VanVleet ang naging pasa ni Max Christie. Pero ito palang si LeBron James ay humihingi ng timeout bago palang may pasa ni Max Christie ang bola. Pero itong referee ay hindi man lang pinagbigyan ng timeout na hinihingi ni LeBron. Kaya naman marami ngayon sa mga fans ng Lakers ang nagagalit na kesyo dinaya daw ang Los Angeles Lakers sa play na yon. Pero may dahilan naman pala ang referee kung bakit hindi niya pinagbigyan ang naging timeout na hinihingi ni LeBron. Dahil kung babasahin ang rulebook ng NBA ay nakalagay dito na pagbibigyan lang daw ang isang player or isang coach na tumawag ng timeout ay kapag dead ball or hawak daw ng player ang bola. Kaya naman pala hindi pinagbigyan ng referee si LeBron dahil hindi pa nito hawak ang nasabing bola. Pag-amin nga ni Max Christie sa kanyang naging post-game interview, na dapat nga daw ay siya ang tumawag ng timeout bilang isang inbounder. Kaya kailangan daw nitong maging aware sa susunod at magkaroon ng mas better na decision sa spot na yon. Pero mga idol, bukod kay Max Christie ay dapat tumawag na din ng timeout si JJ Redick kung alam niyang mai-intercept ng kalaban ng bola or nahihirapan ang inbounder na ibigay ang bola. Pero ganun pa man nangyari na kaya panigurado na may idea na ang Lakers at aware na sila sa ganong klaseng sitwasyon.
Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?